What is up everyone? Ride with GPL here, and nandito sa garahe natin ngayon ang bagong-bagong KTM 390 Adventure R. Sobrang excited ako na magkaroon ng gantong unit para ma-test out sa ride dahil actually isa ito sa pinakahinahantay ko na dumating na bike dito sa Pilipinas. At ngayon nga, meron na tayong unit para magamit. Kaya sa video na to guys, stay tuned lang kayo dahil susubukan natin for the first time itong adventure bike na ito sa mga adventure road dito sa Pilipinas. At pag-uusapan din natin para kanino nga ba nababagay yung mga gantong klaseng bikes. And syempre kung ano yung mga magugustuhan ko at yung pinaka magiging ayaw ko sa motorsiklong ito. Huwag natin patagalin pa at simulan na natin yung review. Sisimulan natin yung review sa overall physical build ng bike. Kasi guys, kung meron mang major changes dito, unang-una na dyan, yung kanyang itsura. Tingnan nyo naman guys, napaka-aggressive ng itsura ng bike na ito. Parang galit na galit, lalo na kung kukumpara mo sa previous gen. So unahin natin guys, of course, dito sa kanyang engine, which is the LC4C na engine. So kilala nyo yung engine na yan guys, yan yung sikat na 390 engine ng KTM na talaga namang proven and tested na. Pero guys, this is the new version. Dahil I think yung last engine is nasa 380cc lang yata yun. And ngayon is 399cc na siya. So that's the new version. And I think sabi nila mas smoother din tong engine na to compared doon. Single cylinder pa rin siya, 45 horsepower and 39 Newton meter of torque. Lahat yan naka-LED signal lights na yan guys. Tapos yan yung kanyang headlight. Kung titingnan nyo guys, yung headlight ng motorsiklong ito talaga namang napaka-unique at napaka-bago sa aking paningin. Para siyang alien. So ayan, may headlight yan guys. Tapos meron siyang DRL din dito sa gilid. Meron siyang stock handguard. Plastic lang siya guys. Pero alam ko tong plastic na to, para siyang goma. Ayan, no? So hindi yan basta-basta nababasa guys. Parang katulad yan itong kanyang front fender. Yan. Yung plastic na parang goma na parang tumitiko lang siya, hindi siya malutong. So alam ko matibay yan. Kahit i-fold mo yan, di yan mababasag. Tapos, syempre, yung color niya guys, signature KTM orange. Actually, isa yan sa pinaka nag-i-stand out talaga sa akin, yung kulay na yan. Nung kukunin ko pa lang to kila Motomax kung saan sila yung nagpahiram sa akin ng bike na ito para nga ma-review natin. Malayo pa lang ako guys, parating pa lang ako, nakita ko na yung bike na talaga namang parang nagpa-pop up siya. Dahil nga napakatangkad, tapos yung kulay pa niya, napaka-bright orange. Kung titignan din natin dito sa kanyang cockpit, ayan, may TFT siya, bago na rin yung version ng TFT niya. So, open natin, pakita ko sa inyo yung animation. Ayan, ready to race. And ayan, yung bago niyang TFT. Napakaliwanag yan guys. Kahit ang haling tapat, kitang-kita mo yung mga display. Tapos, tingnan ulit natin dito sa harapan. At yan yung itsura ng kanyang DRL. So ayan, napaka-pogi, diba? Napakaganda. Saka napaka-fresh ng design niya. Tapos napaka-unique, diba? Parang never ba ako nakakita ng gantong klaseng design ng motorsiklo. Ito naman guys, sa side mirror, ito ay aftermarket na to kasi ang alam kong stock nito is pabilog siya. And then, ito, may mga buttons, hazard, controls para sa TFT. Actually, napaka-premium ng dating Ayan no, ang premium feels, hindi siya cheap tingnan. Signal light, flasher niya, tapos dito yung starter. Ito natin magagamit yung iba't ibang ride modes ng motorsiklong ito. Punta ka lang dito, pinutin mo lang yung mga buttons na yan at makita mo rin naman agad yung ride modes dyan. Pag sinelect mo yung ride mode, lalabas, syempre nakaset siya sa street, which is I think yung standard niya. Pwede nyo siyang baguhin, set sa off-road at saka sa rain. So iba-iba yan guys, which is napakagandang configurations para sa gantong klaseng motorsiklo. Tapos guys, meron na rin yung built-in na USB port. Di kita masyado, but yan, Type-C yan guys. Built-in na siya, sasaksak nyo na lang. Pwede na kayong mag-charge na mga gadgets at cellphone ninyo. Overall, yung cockpit niya, napakaganda at napaka-premium tingnan. Tapos yung windscreen, ito, kung makita nyo yung windscreen niya, rally ang style. So parang rally bike talaga yung itsura at datingan tong motorsiklong ito. Mamaya, subukan natin to sa highway kung maganda ba yung kanyang pag-deflect ng wind. Tapos, yung seat niya guys, eto napaka-nipis. Ang nipis ng bike na to guys. Matangkad siya at manipis. So, kung titingnan nyo dito, manipis na bike siya. Pero kapag sa gilid nyo tiningnan, feeling nyo napakalaki niyang bike. Kasi nga, napakatangkad. Yan, di ba? Tapos, yung mga fairings niya, yan, lahat yan plastic. Tapos ito daw guys, hindi daw to sticker. Ito hindi siya sticker Para siyang naka-embed talaga sa loob mismo ng plastic. So kahit daw magasgas-gasgas yan, hindi mabubura yung tatak. Kasi kahit hawakan mo siya dito,
hindi mo makakapa yung sticker. So parang naka-embed talaga siya mismo sa loob ng plastic. Isa pa guys, sa pinaka-excited akong masubukan, itong mga bagong WP Apex Long Travel Suspension. 230mm travel suspension. So that's long travel suspensions. At the same time is adjustable. Di ba? Apakaangas. Tapos kung mapupunta tayo dito sa may likod, ayan. Ito is aftermarket na to. Ayan, diyan kasama. Tapos ito, stock to guys. Yan, stock yung fender na yan sa likod. Stock tires niya guys, maganda na rin. It's Mitas Enduro Trail. Tulad nung gulong natin, ayun, tulad nung gamitan kay Tokwa. Which is, ang size yan guys is 18 yung likod, then 21s naman tong nasa harapan. So, yan, obviously, by looking at those wheels, talaga namang malalaman mo na nakadesign talaga to for hardcore off-road use. Kasi guys, advantage kapag mas malalaki yung gulong, yung bilog ng gulong yan, like 21 inches, ito naman 18, kahit ragasain mo yung mga lubak, yung mga obstacles, baliwala sa mga gulong na yan. Itong foot peg niya, yan, yung foot peg niya guys, merong removable na rubber, yan, pwedeng tanggalin yung rubber na yan para if ever pupunta ka sa putikan or gusto mong tumayo na mas makontrol mo yung bike, mas maganda kapag wala itong rubber na to. So, mas tutusok to sa boots mo or sa shoes mo. Tapos, ito namang brake pedal niya, hindi siya na-fold, pero maganda yung pagkakaposisyon niya actually. Hindi siya naka-ultaw, oh. Hindi siya masyadong nakalabas ng ganun. Kasi usually guys, pag tumutumba sa trails, yung mga gantong klaseng bike, usually natitiko yan. Pero ito, mukhang maganda yung pagkakaposisyon niya, oh. Tapos sa kabila guys, tingnan natin, dito sa may side stand. Itong side stand na to, yung mga unang lumabas, lalo na sa ibang bansa, dito yan originally nakalagay. Pero nagkaka-issue daw nun kasi naapakan minsan habang tumatakbo, bumababa yung side stand, namamatay yung makina. So ngayon, thankfully, nandito sa Pilipinas, nalipat na nila dito yung side stand. Meron na rin siyang stock na skid plate. Ayan, skid plate niya guys, parang aluminum na merong plastic. At bago ko rin pala guys malimutan na mga brakes ito is by Yan, by Brembo, yung budget option ng Brembo. So yung mga yan guys, proven tested ko na rin yan. Enough naman yung braking power ng ganyang klaseng brakes para patigilin ang mga gantong 400cc na mga motorsiklo. So ayun guys, napakita ko na sa inyo yung overall look and build ng ating bagong KTM 390 Adventure R. At ayun, huwag natin patagalin pa at subukan na natin to sa actual riding. Excited na ako, so gear up na tayo. Let's go! At eto na nga guys, naka-gear up na tayo. So ito, uupuhan natin para makita nyo. Ang height ko guys is 5'10". At ganito ang itsura ko kapag inupuan ng bike na ito. Ayan. Diba? Napakatangkad guys. Sobrang tangkad ng bike na to. So tingkayad ako. Makikita nyo talagang nakatingki ako. Pero okay lang kahit ganun siya kataas kasi napaka lightweight din niya guys. Ayan. Start natin ang ating TFT. Ready to race. Neutral. And then start. So nakakatuwa, napansin ko din dito, ayan, yung heat indicator niya may nakalagay na low. So ibig sabihin malamig pa yung makina niya. Tapos mamaya kapag uminit na siya, lalabas dyan okay. So siya na mismo yung magsasabi sa'yo, di ba? Ang galing. Small details lang pero that's very useful. Okay guys, sabi niya okay na, ayan. Okay na yung nakalagay dun sa kanyang temp. So pwede natin itong itakbo. Sa mga gantong engine guys, importante yon. Yung engine nito, high compression talaga, performance engine talaga. Kaya kapag hindi pa mainit, tapos in-start mo agad o pinatakbo mo agad, mararamdaman mo na hindi ganun ka-okay yung performance niya. Okay guys, eto na. Palabas tayo dito sa Manila South Service Road. At medyo papadaan tayo sa traffic dito. So natin malalaman kung gaano ba kadali ito gamitin sa traffic. Ayan. So unang-una ko napansin dito guys, napakataas talaga ng posisyon mo as a rider. Para kang nasa tower. Kita ko yun nandun, oh, sa may stoplight. Dami traffic dito sa National Road. Ang pinaka-watch out mo lang dito, lalo na kapag hindi ka pa sanay sa kanya, yung pagbaba ng foot mo. Kasi minsan magugulat ka, ang taas pala, hindi mo agad-agad siya maaabot. Kasi habang nilaride mo yung bike, ang gaan sa pakiramdam eh. Feeling mo small bike lang yung dala mo, ang gaan. So ayan, parang maliit na motor lang din dala mo eh pag tumatakbo ka eh. Pero yun nga, para ka nasa tower. Talagang towering ka, oh, tamo. Napakataas ko sa pakiramdam compared dun sa ibang bikes na katabi ko. Okay, pasok tayo ng S-Lex at matitest natin to sa highway. Sabi talagang skip dito. Pero dali talaga guys, madaling dalahin to.
Kung medyo pasok height mo dito, nako, gandang tupang dili dito sa metro. So ayan guys, mag-SLEX tayo para matest natin sa highway. And syempre kahit 390 yung model nito, 400cc to guys sa papel. So ibig sabihin, wala kang problema sa expressway legality ng bike na ito. It's time to test this sa highway performance niya. Here we go. Ito, madaming lubak-lubak dito bago mag San Pedro exit. Tingnan natin kung baliwala ba sa suspension nito. Kasi usually pag nag-ride ako dito na gamit yung interceptor, talagang nakakaldag ako dito Anyway guys, punta pala tayo ngayon sa Lobo, Batangas. Para hindi lang sa kalsada natin matitest tong bike na to, titest din natin to sa konting off-road, diba? Kasi doon talaga to naka-built So kailangan natin matest out to sa hindi simentadong kalsada. Thankfully, yung nagpayaram sa atin ng bike na to, si Sir Bob, napakabait, okay lang daw. O yun, may lubok akong tinamaan dito sa SLEX, baliwala. Di mo ramdam yung kaltag sa ganda ng suspension, saka sa laki ng wheels. So ayan guys, yung windshield nito, ayan, yung rally windshield na sa harapan natin. Maganda yung ano niya, maganda yung functionality niya. It does its job. Tulad dito ngayon, nasa 95 na yung takbo natin, 96. Hindi ako kumakain ng hangin. Hindi ko nararamdaman yung tama ng hangin masyado. Yung tama ng hangin nandito na sa area na to. Tapos mahina na, kumbaga deflected na siya. Parang hindi natataka yung helmet ko. Which is nice kasi sa mga long rides, malaking bagay yun guys. Nakakadagdag kasi sa fatigue yun pag ramdam na ramdam mo yung hangin na tumatama sa'yo. So the windshield is nice and good. Alright, dito tayo guys sa Batangas City. I think this is bypass road. Ito medyo may traffic lang. Siguro kita naman ang truck nito sa taas itong bike na to. Let's go. Woo! Woo! Bali guys, yung engine nito na bago, talagang definitely mas smooth siya kung compare natin sa previous 390 engines. Parang mas mabait siya, mas masunurin. Hindi siya yung magaspang. Kasi yung previous engine parang medyo magaspang Yung lalo na kapag low speed, low RPM, ang gaspang niya gamitin. Pero ito guys, maganda. Parang maganda yung pagkakatimpla sa kanya. Definitely mas smooth, mas less din yung vibration. Pero syempre, dahil nga single cylinder to, ma-vibrate pa din. Uy, may tumawag ng truck pala dito. Aksidente. So ngayon, first time ko actually to masusubukan sa mga provincial road just like this. So yan, importante dito ang torque para mabilis kang maka-overtake sa mga ganyang truck na naglalakihan. So ang power delivery nito guys, nasa gitna. So sa unang twist ng throttle, hindi mo mararamdaman yung power niya. Para maramdaman mo, kailangan mo pigain. Just like that. Kailangan mo siyang mas pigain para lumabas yung kanyang torque. Sa unang twist mo parang oops, wala. Pero pag twist mo pa, biglang lalabas yung power niya. Well, yung characteristic naman kasi talaga nung engine ng gantong klaseng KTM, gusto talaga yung nire-rev siya. Mas gusto niya yung pinipiga yung throttle. Baliwala yung mga lubak na yan. Mas nagiging smooth yung engine niya kapag nabibigyan mo siya ng throttle. Tapos lumalabas din yung torque niya kapag talagang piniga mo. Saka wala siya nung stalling issue. Lumang KTM 390 usually kapag gano'n yung biglang i-stop ka, mag-downshift ka na mag-downshift, minsan nag-stall yun. Pero ito talagang parang mas masunurin na yung engine niya, mas mabait na, mas refined kumbaga. And I like this engine actually. And I can imagine na this bike will be a really great touring bike. Kasi sa fuel consumption pa lang ng mga ganito 390 engines, alam ko ganito katipid. Pagas muna tayo guys para sigurado. So ayan guys, 95 octane lang ang dapat ikarga sa mga gantong KTM 390 kasi mga high compression engines yan. So hindi pwede ng regular na unleaded lang. Kailangan talaga 95 octane. Bali guys, ang weight pala ng bike na to kapag dry weight, hindi siya full tank, is 165 kilograms. Tapos kapag full tank naman na tulad niyan is 176 kilograms, di ba? Sa ganito ka bulky ng motor, sa ganito ka laki tingnan ng motor,
napakaganon, sobra. Featherlight, isa yan sa pinakamagandang karakteristik ng bike na ito, yung weight niya. Ibang klase guys, Featherlight talaga as in. Ayan na, ganda ng kalsada dito sa parte nito ng Lubo. Pero medyo makulimlim ang panahon. Sana steady mo lang na ganyan. Dahil di tayo pwedeng umakyat ng off-road na umuulan. Mahirap na. Although I know capable tong bike na to, pero I don't wanna risk it. Di ko pwedeng i-risk na matumba to dahil dito sa atin. Dahil na bagong bago pa to guys. Okay guys, malapit na tayo. Dito tayo sa may Malabrigo. So mamaya may lilikuan tayo dito paakyat. Sementado pa yung unang akyat na yon, pero after that mahabang stretch ng ginagawang kalsada. Yun natin, actually excited na, kinakabahan ako. Kasi di ko alam kung ano yung kondisyon ng road doon ngayon. Kasi minsan, tapos na dumaan kami dito, napaka-loose niya, napakadulas. Itong paahon na to, kita niyo yung paahon na yan. Dito tayo aahon. Let's go! So I think hindi na maputol yung kalsada dito. At ito na yung simula ng dirt road. But wait lang, set muna natin sa off-road mode tong adventure natin. So let's stop here. So punta tayo sa menu, ride mode, lagay natin sa off-road. Yun. So pag off-road na siya, yan, diyan mo makita off-road na. Sige, game. Kakaalaman. Pero syempre hindi ko to sasagarin dito guys. Sabi sa akin nung may-ari nitong bike na to, kapag sineset daw niya sa off-road, mas nagiging aggressive nga daw yung bike. So baka mas nakatune talaga siya. Ayun, oo nga. Oh, what? Mas responsive siya guys kung nakaset sa off-road mode. Nasa mas maaga yung respond niya. Okay, may putik. Sana dito ka lang putik ha. Totoo nga. Ayun o, di ba kanina sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo siyang biritin kapag para makuha niya yung power. Pero nung nakaset sa off-road mode, what? Ang responsive. Legit man. Kakatuwa. Umulat ako dun ha. Sarap nito. Grabe to men. Hindi ko masyado matisin to natin kasi nag-wheelspan talaga. Grabe guys, nagulat ako sa off-road mode nito. Ibang klase. Ano, kahit tercera, nakakatakot. Nagulat ako guys kasi dun sa KTM ko na ganito, may off-road mode din yun. Pero ang ginagawa lang nun, ino-off niya yung ABS sa likod, tapos inaalis niya yung traction control. Tapos wala na, yun lang, that's it. Pero ito iba, nagbago bigla yung motor. Grabe yung torque. Yun, hindi ko nga masyado natitwist yung throttle kasi talagang nag-respond. Amazing. Biglang nagbago konting throttle, ganda ng response. Anyway, sa suspension din guys, ang ganda. Ayan para akong ini-encourage na hatawin ko pa. Sumasayaw-sayaw yung likod kong gulong. Baliwala guys. Baliwala. Lubak ho. Eto dito, lulusong naman tayo ngayon. Maganda rin ang view dito, tapos yan off-road din. Sheesh. Ito tayo dito sandali. At tingnan natin tong bike na to. Ayan, para dito talaga yan guys, sa mga gantong klaseng ride. Bagay na bagay sa background niya dagat, bundok, tapos ginagawang kalsada. Machinery talaga. Diba? Ganda ng view. Bilis ko lang nakarating dito dahil sa KTM 390 Adventure. Yan, gantong mga view magiging reward mo kapag meron kang ganyang klaseng bike. Okay guys, finally dito tayo sa spot natin dito sa Lubu, Batangas, Sitio Malabrigo, at napakaganda ng napwestuhan natin dito. At ngayon pag-uusapan na natin yung mga nagustuhan ko at mga ayaw ko sa motorsiklong ito.
Unang-una na guys, sa babanggitin ko syempre yung bagong engine ng KTM 390. I think guys, super na-refine nila yung previous engine nila ng 390. So dati, di ba, it's a fun engine, pero medyo hindi siya ganun ka-refine. But this engine, mas refine na siya, mas smooth na siya, mas maganda na siya mag-respond, at hindi na siya katulad nung dating KTM 390. So naramdaman ko talaga yung improvement dito sa bagong engine na to. Pangalawa, off-road mode nitong motorsiklong ito is ibang level. Nagulat talaga ako guys, isa yun sa tumatak sa isipan ko na nagustuhan ko sa kanya. Yung pagkaset ko pa lang sa off-road mode, biglang nagulat ako na parang nag-iba yung motorsiklong ito, biglang naging aggressive, biglang naging responsive, na talagang konting throttle mo lang magre-respond siya ng torque. So nandun pala yung power niya. Talagang mai-enjoy mo siya kapag naka-offroad mode ka at nasa ganitong klaseng offroad ka na mga kalsada. Pangatlong gustong-gusto ko sa bike na to, how lightweight it is. Kung titingnan natin siya guys, napakalaking bike, napaka-bulky at napaka-matipuno kung titingnan. Pero guys, kapag sinakyan mo ito, mararamdaman mo yung sobrang gaan niya. Kaya nga kapag nakasakay ka sa kanya, feeling mo small bike yung dala mo kasi napakanipis lang tapos napakagaan sa pakiramdam. Pang-apat na nagustuhan ko dito yung 18 at 21 inches na wheels. Ang wheel setup na yan is talagang for off-road use yan. At talagang hindi na nila tinipid this time at binigay na sa atin ang 18 to 21 combo ng wheels. So, ang ganda, kanina ginagamit ko siya. Talagang gusto ko pang ibirit siya. Kaya lang syempre, ayaw ko din isagad kasi mahirap na dahil hindi sa atin itong bike na to. Tapos na-partneran pa ng long travel suspension ng WP Apex. So talagang kahit ihataw mo siya, kahit manggain mo yung mga lubak-lubak, hindi mo mararamdaman o hindi marurugado yung katawan mo. Kumbaga, mapapangiti ka pa kaysa mapasimangot o mabad trip dahil malubak yung dinadaanan mo. Ito, isa sa downside niya is wala siyang magandang tunog. Hindi siya macho, hindi brusco yung tunog. Kumbaga, sabi pa nga ng iba, tunog lata daw. Pero guys, okay lang yun. Actually, dahil kahit wala siya ng tunog na yun, yung tindig niya at yung dating niya is meron pa din talagang bitaw. May bitaw pa rin siya guys. Talagang mapapansin mo na mapapalingon pa rin yung mga tao sa kanya dahil nga siguro sa kulay niyang kulay orange na napaka-bright at the same time napakatangkad and napaka-unique ng look niya. Fuel economy nito. 14 liters yung tangke nito at kaya nito mag-average ng 30 km per liter. So, siyempre nakadepende yan. Paano ka ba mag-ride? Paano ka ba mag-throttle? Pero yung gantong engine, alam ko, sobrang tipid nito. Kaya mo talaga mag 30 km per liter nito. So, I think yun naman yung pinaka-highlight na nagustuhan ko sa motorsiklong ito. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga hindi ko masyadong nagustuhan sa kanya. So, unang-una ko lang mababanggit dyan guys is itong seat niya. Since parang ang rally style yung seat niya, manipis lang, hindi rin masyadong makapal yung cushion. Kapag ilang oras ka na nagmumotor, medyo nararamdaman mo agad sa puwet mo. Pero kung ikukumpara ko siya dun sa previous generation, feeling ko mas comfortable yung seats nun. Siguro dahil kasi ito, naka-rally style seat na nga siya. Pangalawa guys, is syempre yung taas ng bike. So yung taas ng bike guys is hindi siya ganun ka-ideal para sa average height ng mga Asians or Filipino. Kasi usually, yung gantong motorsiklo, ang target market talaga nito is tayong mga Asians. Kasi tayo yung may hilig sa mga 400cc talaga. Kasi syempre, mas budget option and yun nga, medyo mas pasok sa height natin. But this one is medyo different siya pagdating doon. Dahil nga, napakataas ng tindig ng motorsiklong ito. So, 5'10 ako. For me naman, manageable siya. Since magaan naman siya, pero kung average height Filipino ka, medyo masya-challenge ka sa tangkad ng bike na ito. Pero may advantage din pala yun guys at nagustuhan ko din dahil yung ground clearance naman niya napakataas. So, hindi ka matatakot na sasayad yung ilalim mo dahil nga ang taas ng ground clearance niya. Pangatlong, hindi ko masyadong gusto dito sa bike na to, syempre, yung vibration. So, lalo na ako nanggaling ako sa 2-cylinder na Royal Enfield Interceptor. Kapag gumawa ka ng gantong klaseng bike, mararamdaman mo yung vibration, which is normal naman sa gantong single cylinder, lalo na yung engine ng KTM na to na talaga namang ma-vibrate siya. Pero with this new engine, I think mas na-lessen naman kung i-compare siya dun sa previous generation ng KTM 390s. And lastly guys, isa pa sa hindi ko nagustuhan sa motorsiklong ito syempre yung presyo. For 399,000 for this kind of motorcycle, medyo mataas yun. Lalo-lalo na hindi nila in-include yung cruise control at saka quick shifter as standard
para dito sa R version. Actually, meron tong X version guys, yung hindi naka-spoke wheels, tapos mas maliit lang yung gulong, yung 19 and 17 lang yung size ng gulong. Meron din ganong version nun. I think nasa 330,000 yun. Pero yun nga, when it comes to its price, napaka-premium nung pagkaka-package ng KTM sa presyo niya. Pero if you're someone naman who is looking for a high-performance bike, kumbaga performance-oriented na motorcycle na merong mataas na potensyal para maging performance bike talaga, I think this is the best option for it. Diba? Kung ikaw yung someone na gusto mo talaga na mag-hardcore off-roading, I think this is one of the best option out there. With its performance specs, tapos yung pagiging lightweight niya, parang mahirap talunin yun guys, lalo na sa mga mahilig mag-off-road dyan. Pero ideal din to guys, lalo na sa medyo matatangkad na mga Filipino na gusto ng all-arounder bike. So yung gusto na pang long ride, pang tambike, pang commute everyday, I think ideal din siya dun guys. Dahil nga kung abot na abot mo naman siya at napaka-lightweight niya, napakadali niyang isingit sa mga traffic. So ayun guys, I think I'm going to end the review here. So I hope kahit papano nakatulong yung mga pinagsasabi ko sa review na ito. And if kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga video natin, let me know sa comment section at mag-subscribe ko na din dahil kapag naging successful yung motorcycle review natin, most probably, mas magagawa natin ito ng mas madalas. So ayun guys, this is Ride with GPL. Thank you so much for watching. Hanggang sa muli.